Welcome back to our channel. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinaka-promising na local shipbuilders ng Pilipinas, ang Josefa Slipways Inc. Mula sa kauna-unahang dagat ng Pangasinan, patuloy silang nagpapatunay na ang gawang Pilipino ay kayang tumapat sa international standards. At sa ilalim ng bagong Self-Reliant Defense Posture Law, posibleng mas malaki pa ang gampanin nila sa darating na panahon. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at paglaban sa mga fake news. Mahalaga ito para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Josefa Slipways Inc. ay itinatag noong 2005. Bagamat bata pa kumpara sa mga matagal ng shipbuilders sa mundo, mabilis nilang naipakita ang kanilang kakayahan. Hindi lang sila gumagawa ng mga barko, kundi may kakayahan din silang mag-dry dock, mag-repair, at mag-convert ng mga existing vessels. Sa loob ng halos 2 dekada, mahigit 100 barko na ang nai-deliver nila sa gobyerno ng Pilipinas, kasama na rito ang mga multi-mission offshore vessels, MMOVs, para sa BFAR, pati mga steel-hulled fishing vessels. Isa sa mga kilalang klase ng barko na gawa nila ay ang Dagohoy class, na may habang 50 meters. Mayroon din silang mas maliit na 30-meter variants. Sa laki ng ambag nila, hindi na nakakagulat kung bakit sila ang isa sa mga highlight ng Philmarine 2025 Expo. Sa nasabing expo, nakausap ng Bonds QPH mismo ang mga kinatawan ng Josefa Slipways. Ayon sa kanila, nasa preliminary stage na raw ang construction ng mga panibagong MMOVs para sa BFAR. Naghihintay na lamang sila ng final go signal mula sa national government. Bukod dyan, may balak din silang i-expand ang kanilang shipyard sa Sual, Pangasinan. Isa itong napakahalagang hakbang, dahil kapag natuloy ito, kaya na nilang gumawa ng mas malalaking barko, higit 80 meters ang haba. Target nito, syempre, para matugunan ang requirements ng Philippine Navy at Coast Guard para sa mga offshore patrol vessels at support vessels. Bukod sa expansion, mahalagang pag-usapan ang workforce development ng Josefa Slipways. Isa ito sa mga aspeto na hindi madalas nabibigyan ng spotlight. Ayon sa ilang ulat, patuloy silang kumukuha ng mga skilled welders, naval architects, marine engineers, at technical support staff mula sa mga maritime schools at training centers sa Luzon. Malaking bahagi ng kanilang lakas ay ang pagtutok sa skills training at on-site mentorship, kung saan ang mga bagong graduates ay tinuturuan mismo sa shipyard environment. Ang ganitong modelo ay hindi lang nakakatulong sa negosyo, nakakapagbigay din ito ng direct employment at career growth para sa libu-libong Pilipino. Hindi lang ito trabaho, kundi isang industriya na maaaring magtaguyod ng teknolohikal na kaalaman at local innovation. Dagdag pa rito, nagsisimula na rin umano ang Josefa na makipag-ugnayan sa ilang state universities at maritime institutions para sa research collaboration, lalo na sa aspeto ng fuel efficiency, hull design optimization, at integration ng mas modernong navigation systems. Ito ay alinsunod sa layunin ng SRDP na hindi lang basta gumawa ng armas o barko, kundi magtaguyod ng makabagong teknolohiya sa loob mismo ng bansa. Mahalagang maunawaan natin na ang local shipbuilding ay hindi lang tungkol sa paggawa ng barko. Isa itong ecosystem na sumasaklaw sa edukasyon, innovation, trabaho, at seguridad. Kaya't ang investment sa mga kumpanyang tulad ng Josefa ay may domino effect, nakakatulong ito sa ekonomiya, sa siyensya, at sa depensang pangteritoryo ng Pilipinas. Sa usapin naman ng competitiveness, alam niyo bang ang Josefa Slipways ay isa sa kauna-unahang local shipyards na nakapasa sa International Maritime Organization, IMO, Safety and Classification Standards para sa ilang klase ng barko. Ibig sabihin, may global-level credibility ang kanilang gawa, na posibleng magbukas ng pintuan para sa future export opportunities ng mga locally built patrol boats o support vessels. Ayon pa sa ilang sources, sinisimula na rin ng Josefa Slipways ang pag-aaral sa paggamit ng hybrid propulsion systems para sa future vessels. Ang layunin nito ay pababain ng fuel consumption at emissions, isang hakbang na tugma sa global push for greener and more sustainable maritime operations. Kapag natuloy ito, posible rin tayong maging leader sa Southeast Asia pagdating sa green naval technology. At habang patuloy ang geopolitical tension sa West Philippine Sea,
Hindi maikakailang may papel na ginagampanan ang lokal na industriya sa pagpapalakas ng ating maritime domain awareness. Ang mas maraming locally built patrol vessels ay nangangahulugan ng mas malawak na coverage, mas mabilis na response time, at mas malaking deterrence factor. Sa ganitong paraan, ang Josefa Slipways ay hindi lamang gumagawa ng barko, gumagawa sila ng panibagong anyo ng pambansang lakas. Isa sa mga patunay ng tibay ng mga barko ng Josefa Slipways ay ang kakayahan nitong tumagal kahit paharapin ang pambubuli ng Chinese Maritime Militia. Ilan sa mga MMOVs na gawa nila ang sinadyang banggain o iharas ng mga barkong Chino. Sa halip na umatras, nag-respond ang Josefa sa pamamagitan ng improved ship design, mas matibay, mas ligtas, at mas madaling ayusin. In fact, kahit pa nasira, mabilis nilang nare-repair ang mga vessels at agad na ibabalik sa serbisyo. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng lokal na kakayahan sa maritime logistics, di kailangang umasa palagi sa abroad para lang makapagpatrol muli sa ating mga karagatan. Noong Oktubre ng nakaraang taon, pinirmahan ang Republic Act No. 12024, o mas kilala bilang Self-Reliant Defense Posture, SRDP, Law. Layunin nito na palakasin ang local defense industry para unti-unting bawasan ang pag-asa sa imported na kagamitan militar. Perfect timing ito para sa mga kumpanyang tulad ng Josefa Slipways. Sa ngayon kasi, karamihan ng barkong pandigma ng Philippine Navy ay galing pa rin sa ibang bansa. Pero ayon sa Josefa, bukas silang makipag-partner sa mga foreign defense contractors para dito na gawin sa Pilipinas ang mga barko. Ang ganitong klaseng setup, local construction with foreign expertise, ay win-win solution, may technology transfer na, may trabaho pa para sa mga Pilipino. Habang inaantay ang full implementation ng SRDP, patuloy ang Josefa Slipways sa kanilang kasalukuyang projects. Isa na rito ang inaasahang order mula sa Philippine Navy ng mga tugboats na may 64 ton bollard pull capacity. Kahit maliit kung ikukumpara sa frigates o OPVs, napakahalaga ng tugboat sa operations, lalo na sa logistics, rescue, at maneuvering ng mga malalaking vessels sa ports. Kaya't hindi maliit na bagay ang order na ito. Bukod dyan, may mga proposal na rin sila para sa future projects ng Navy. Umaasa silang madaragdagan pa ang tiwala ng gobyerno sa local shipbuilders. Sa huli, ang kwento ng Josefa Slipways ay kwento ng posibilidad. Isang kumpanyang nagsimula sa rehiyon, pero unti-unting umaangat para sa pambansang serbisyo. Habang tumitindi ang tensyon sa West Philippine Sea at habang lumalalim ang pangangailangan ng Pilipinas para sa sariling kakayahan sa depensa, local companies like Josefa Slipways ang magiging susi. Kaya't suportahan natin ang mga kumpanyang Pilipino. Hindi lang ito usapin ng trabaho, ito ay usapin ng soberanya. Kung sa tingin mo ay dapat talagang bigyan ng mas malaking papel ang mga local shipbuilders sa defense modernization ng Pilipinas, mag-iwan ng comment at huwag kalimutang i-share ang video na ito.